Tanong ah. Parang hirap isipin yun ah. Yep. Ay, shake. Naiwan. Ito. Iyo pala to. Nalabang kay Ali. Uy, nadala ko sa bahay. Sa case pala yan. Tingin ng tubig. Pwedeng makahingi ng tubig? I think. Thank you. Nakikita ba akong camera? Dili ka? Sa gitna ka. Huwag nyo ipagitnaan yung ha. Siyempre, YouTube. Binabantayan ko samantala seize the day. Wala akong magagawa. Ay, mga book nyo. Ganda pala itong camera na ito. Sinusundan nyo yung baka naman. Okay, ano bang topic natin? Ramadan? Kala ko pag-aasawa eh. Abutin tayo ng mag-review sigurado dito. Bukas pa. Hindi matatapos yung katanungan. Saan lang yun. Kasal ka agad. Tapos na. Pag nagkaanak, mamumroblema ka dito. Hindi, pag may anak na, pauwi na yung anak sa Pilipinas. Puro tax na buwan-buwan eh. Tama na yung nanay. Tama na yung nanay. Tapos pag nakakita ng... Dito ka, Dennis Cirillo. Kasi, yung sagot mo, Mufasiron. Mahilig ka. Wala na. Nakalimutan na ba yung pinalala mo ba? Nakakatakot yung foot ba? Naririnig ko. Okay. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumid ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Amin. Nawa ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Ramadan. Dahil katiyakan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi natin alam kung ano yung bukas. Walang sino man sa atin ang makapagbibigay ng assurance kung tayo ba ay gagana pa bukas, kung tayo ba ay mamumuhay pa bukas, o kung tayo ba ay mabubuhay pa bukas. Dahil ang lahat ng bagay na mangyayari kinabukasan, walang tanging nakakaalam kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, inihingi natin sa Allah na ipagkaloob sa atin ng Allah ang Ramadan. At ibilang tayo ng Allah sa mga nag-aayuno na hindi lamang ang katawan ang masisiba, hindi lamang ang katawan yung tinatawag na subhanat ay bang mabuti, maging yung ating isipan at higit lalo ang ating espiritual. Kasi may mga nag-ayuno sa buwan ng Ramadan na mashallah physically fit but spiritually broken. Di ba? Na kung kaya, inshallah ay sana tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kabutihan. Ito man ay bago, during, at after the Ramadan. Okay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so ating itatalakay ngayon, mashallah, medyo karamihan siguro sa atin matatamaan ng khutbah. Kung naintindihan lamang niya ang kanyang khutbah, no? Kaya unahan ko na kayo, ang matamaan ay hindi magwawagi. Matamaan man kayo o matamaan man tayo, tanggapin natin yon. Ito ay silbing paalala sa atin lahat, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay ba yon? Huwag ka mamaya may magalit, may magwala dito ha, may magbato. Well, gagawin niya yon, magkita-kits na lang sa consulate. Okay? Okay mga kapatid, no? So ang ating ang paksa ngayon ay ito ay sa pagitan ng dalawang bagay at sa kanong gitna. Ano kaya yun mga kapatid?
Alam nyo ba? O, sige nga. Ang ingay-ingay ng mga yan. Nag-aaway sa ano, Ustad, sa Okay. O, tapos? Ano yung tungkol doon? Okay. Tungkol sa alin yun? O, ano nga yun? Tungkol sa alin yun? Tungkol sa paglustay ng walang kabuluhan. Paglustay ng gawang kabaluhan at saka? Sa pagiging, huwag mong gawin lang yung kamay. Wala tansal yada ka magsulatan, pinaulokin ka. Huwag mong gawin lang yung kamay, bilang pakatay nila. Ibig sabihin, huwag kang maramot. Okay. So, ibig sabihin, between the karamutan, stinginess, at saka yung extravagance. Ninaw? Then, ano yung gitna nun? Katamtaman. Pagiging katamtaman. So, ito yung magiging paksa natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Extravagance, stinginess, and moderation. Okay? So, inshallah, hopefully, ay ma-justify natin yung khutbah sa napakaganda, mga kapatid. Una-una, binagit ng khatib after na purihin at pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, una niyang pinaalalahanan, siyempre tayo mga mananampalataya, pagkatapos ng pagpapaalala sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang pagpapaalala hinggil sa pagiging mapaglustay, no? Extravagance. Ibig sabihin yung paggasto dito at paggasto doon at nang walang karuroon, walang kapakundangan at walang katuturan. Diba? Ito yung gusto ko, yan ang gusto ko, akin na. Gusto kong bilhin ng ganito na hindi naman kinakailangan. You know? Ha? iPhone? Kailangan natin yung iPhone. Kung mayroon naman tayong mambili. At mayroon naman nagbibigay, di ba? Di ba? Di ba? So yun mga kapatid, bilang batayan sa bagay na ito, na ipinagbabawal sa atin ang paglustay ng walang pakundangan at walang katuturan. Ito ay pinatuloy mismo ng Allah sa banal na Quran, na kung saan ito ay matatagpuan sa Suratul An'am at maging sa Suratul A'raf. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusrifu, no? Kulu washrabu wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Sa ibang ayaw, innahu la yuhibbul musrifin. Ibig sabihin, kumain kayo, uminom kayo sa mga ipinahintulutan sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag kayong mag-israf. Ang ibig sabihin ng israf ay huwag kayong mag-aksaya. Huwag kayong tinatawag na mag-aksaya. Ang pag-aaksaya na tinutukoy dito ay yung pag-aaksaya na ipinagbabawal sa batas ng Sharia. Kasi may mga feeling natin pag-aaksaya pero hindi pag-aaksaya yon. Magbigay ng halimbawa. Akala mo pag-aaksaya pero sa paningin ng Sharia ay hindi matatawag na pag-aaksaya. Ha? Bili ng bagong damit lagi. Paano masabing yan? Pag-aaksaya o hindi pag-aaksaya? Ha? Kailangan, kasi kailangan. May word na kailangan ng bagong damit. Sunod sa uso. Sunod sa uso na hindi naman kinakailangan, no? Okay. Ito, what if kapag itong halimbawa na ito, nakakita ako ng, habang nag-drive ako, nakikita ako ng isang patay na hayop. Right? Tapos, sabi ng kasama ko, ala, sayang, kainin natin. Kasi sayang, kaysa naman itapon. Diba, kaysa naman malanta o kaysa naman sabihin natin na masira sa daan, kunin na lang natin at kainin. Ang tanong dyan, pag-aaksaya o hindi? Matuturing ba yung payo na pag-aaksaya? Kaya, ang gagawin mo, kukunin mo na lamang para hindi tinatawag na aksaya. Sige nga. Sa palagay ninyo, pag-aaksaya o hindi pag-aaksaya? Hindi pag-aaksaya.
Sino si Amin? Pag-aaksaya yun. Pag-aaksaya yun kapag iniwan natin at hindi natin kinain. O sino sabi dito ng pag-aaksaya yun? Ikaw, pag-aaksaya. Okay, agree? Pag-aaksaya. Pag-aaksaya yun. Okay, sige nga, bakit mo nasabing pag-aaksaya? Sayang. Kaya nga pag-aaksaya kasi sayang. Ang galing, no? Okay. So pag-aaksaya, okay, si Yusuf, sinasabi niya, hindi pag-aaksaya yan. O sige, i-justify mo. Nasa ano tayo ng korte? Meron kayong adit na ang pagkain ng patay na No? sa pagkatay. May tangay. Okay, ang sabi niya kasi hindi pag-aaksaya dahil ito ay may tuturing na maita. Patay na hayop na ipinagbabawal sa atin ng Quran, pinagbabawal sa atin ng Sharia. Okay. Tandaan po natin ang prinsipyo na ito ay napakahalaga. Walang pag-aaksaya o hindi maituturing na pag-aaksaya kung ang bagay na yun ay labas o labag sa Sharia. Linaw? Linaw? Yan ang prinsipyo, mahalaga po yan mga kapatid sa ating buhay. Hindi maituturing na pag-aaksaya ang isang bagay kung yung bagay na yun ay labag sa batas ng Sharia. Linaw? Okay? Na kung kaya, ang tinutukoy na huwag kayong mag-aksaya, ang pag-aksaya na tinutukoy dito sa batas ng Sharia. Hindi kung paano natin tingnan ng isang bagay. Kasi iba yung paningin natin sa paningin ng Sharia. At tayo bilang mga tao, babalik sa kung ano yung sinabi ng Sharia at hindi kung ano yung sinabi ng tao. You know? Okay, ganun kahalaga yung Sharia mga kapatid sapagkat Sharia is guidance natin. Yung tao hindi. Okay, minsan yung tao ligaw yung isip, ligaw yung idea, o ligaw yung paraan. Ano daw yung Sharia? Sharia po ang ibig sabihin, yun yung Islamic batas, Islamic law. Okay, malinaw? Baka alimutin na naman ulit. Ilaro natin para ano. Ikaw magkano magtuturo. Sharia, pag sinabing Sharia, pag narinig ninyo, ito po yung tinatawag na Islamic jurisprudence, Islamic law. Ayon sa Quran at ayon sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, bilang karagdagan pa at bilang susog pa rin sa pagbabawal sa pag-aaksaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, matatagpuan sa Suratul Isra, ayat 27 na sinabi ng Allah, Innal mubadhirina, yung binanggit kanina ni brother, jazakallahu khair, Innal mubadhirina kanu ikhwana syayatin. Tunay na yaong mga naglulustay at saka yaong mga nag-aaksaya na hindi according o alinsunod sa Sharia ay mga kapatid ng mga syaitan. Gusto mo magkapatid si syaitan? Ayaw. Di ba? Wallahi, walang sino mang matinong pag-iisip ang iturin niyang kapatid niya ang syaitan, Satanas. Yung tao nga kaaway mo, talagang nanunurok yung, alam mo, sumuso yung dugo mo ay kumukulo kapag nakita mo siya. Yan ay kapwa mo tao, Lalo pa mga kalaban nyo sa basketball, dahil binangga ka. Yan naman itong ano. Di ba? Ayaw mong siyang makalaro. Lalo pa yung mga hindi nagpapasa. Ibahin natin yun. Yung asawa natin, nagalit sa mga ex natin. Ganon. Ay, wala akong idea dyan. Okay, manina. So, paano pa kaya yung syaitan mismo na lantaran nating kaaway? Tapos magiging kapatid mo? No way. Di ba? So, pero katabi mo sa pagtulog. Hindi mo alam, bakit syaitan? Tandaan natin, meron tayong individual na syaitan. Kullu bani Adam lahu qarin. Sabi ni Propeta na lahat ng anak ni Adan ay meron siyang kasakasamang qarin at ang qarin na yun yung syaitan. Yun yung bubulong sa atin ng kasamaan. Kaya sabi ng mga sahaba, walau anta ya Rasulullah, maging ikaw propeta lang Allah sapagkat ito ay sa kabilang ka sa anak ni Adan. Di ba? So maging ikaw, sabi niya, maging ako, walau ana, walakin na, okay, ayyadani Allah hatta aslama. Subalit ako, itulungan ako ng Allah, sinuportahan ako hanggang sa mag-Muslim yung aking karin. Yung syaitan mo, hindi man nag-Muslim. Kaya wala siyang binubulong kundi kabutihan. Manina mga kapatid. So yung syaitan mo, na huwag kang kampati kasi maaaring katabi mo sa pagtulog. Okay? So yun yung mga kapatid. Pero huwag mo siyang iturin na kapatid. Huwag mo siyang iturin na kaibigan. Di ba?
Ika nga, sabi niya nga nila ay be friend with your enemy. With your enemy. Linaw kapatid. Okay, wa kana syaitanu li rabbihi kafura, dahil tandaanan po natin ang syaitan daw sa kanyang Panginoon ay siya ay nag-disbelief. Ibig sabihin ay tumanggi siya sa kanyang Panginoon, nagrebelde sa kanyang Panginoon, di ba? Sumuway sa kanyang Panginoon. Yan yung syaitan. Sa ngayon, kapag nagrebelde ka sa iyong Panginoon, sumuway ka sa iyong Panginoon, at nag-disbelieve ka sa iyong Panginoon, ay wala kang pagkakaiba ni syaitan. Di ba? Wala kang pagkakaiba ni Satanas, ni Iblis, ni Lucifer. Nino kapatid? Okay, so, kabilang dito, mga kapatid, yung mga naglulustay ng walang pakundangan at walang kabuluhan. Ng labis-labis sa paglulustay na hindi naman kinakailangan batay sa batas ng Sharia. Tunay na ito ay ipinagbabawal at huwag niyong gawin yan at huwag natin gawin yan dahil upang hindi tayo mapabilang sa mga kapatid ng syaitan. Na kung kaya mga kapatid, now, tapos sa iyo, no? Bawal sa Islam ang paglulustay, bawal sa Islam ang paggasta ng mga bagay na hindi kinakailangan. Kaya nga't alinsunod dito, binaan ala dhalik, sabi niya, since napaparating ang buwan ng Ramadan, sabi ng nakhutba kanina, may mga kapatid natin mga Muslim na sobrang pag-aaksaya o sobrang gasta kapag dumating ng buwan ng Ramadan. Diba? Parang nag-out, alam mo yun, parang na dumating yung outage na para bagang wala nang bukas, pag nagka-grocery ay talagang punong-puno. Diba? Pero subalit, hindi naman mapapakinabangan sa loob ng refrigerator. Siya lang mag-isa. Feeling niya may familia siya. No? Feeling lang niya yun. Okay? Tapos, pag nakabili, punong-puno yung ref, na tila ba kay kakainin niya nang walang bukas. O, kung saan akong pinamahagi niya eh. Hindi nagsulo. Hanggang sa naubusan. Okay? Hanggang sa sabihin natin, no? Hindi na maubos, kaya nagkakasira-sira yung tinatawag na sabihin natin pagkain. At hindi lamang yan, mga kapatid, kung ano yung mga binibili ng ibang mga tao, ng mga kapatid natin, mga kamuslimang during the Ramadan. Na hindi naman kinakailangan, na extravagance lamang. Di ba? So, paalalahan natin ang mga sarili natin na be moderate, mga kapatid sa panampalatayang Islam. At the same time, on the contrary, pinagbabawal yan sa Islam, yung grabing labis. Labis na pagtitipid na hindi na naman kinakailangan. Grow mo, yung dalawang labis na yan, labis na paglulustay, labis na gastos, at sa kabilang dako, labis sa tinatawag na paano dyan? Pagiging kuripot. Okay? Oy, wala akong sinabi ha. Oh, baka ituro na naman ako. Okay. Ilocano kuripot. Oh. Oy, baka magalit yung mga ibang Ilocano dito. Ilocano. Okay mga kapatid. Kaya naman ay ipinagbawal yung pagiging labis yung pagiging kuripot. Pagiging alam mo yon, yung talagang tudo hawak ba sa pera na parang walang kawala. Kaya nga dinescribe ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran sa Suratul Isra, verse 29, yung bagay na ito mga kapatid. Yung dalawang bagay na ito, subhanallah, yung pagiging labis na mahigpit na na paghawak ng pera at ayaw mamigay, no, at labis naman din na pagbibigay. Sinabi na sa Quran, no, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Sabihin, huwag mong gawin ang iyong kamay maglula. Talaga ang maglula, literally, ang ibig sabihin ay nakaganon, nakagapos, no? Nakahawak ng mahigpit at naka-close ba? O nakaikom. Ang kanyang kamay, ila unuki, hanggang sa pag-ikom, nakaganon na. Nasakal na yung sarili. Hindi pa paano gastasin. No? Sa sobrang kuripot niya, mga kapatid, saan mapapunta yung pagiging kuripot? Sa pagiging maramot. Tandaan po natin yan, ha? Ang isang tao na nagmaramot kayo, dating kuripot yan. Okay? Totoo yan. Kaya pag talagang hindi wala sa lugar ng pagiging kuripot mo, nagiging maramot ka. Okay? Yes, normally bilang isang tao, nakalagay sa sa ibang narration mga kapatid. Nung tinanong si Prophet Salam, halil mu'min ay yakuna bakilan? Ang Muslim ba ay maaring somehow ay magiging bakil siya, magiging kuripot siya? Sabi ng Salam na, yeah. Sabi na, walang problema kasi as a normal, naging kuripot tayo kasi mayroon tayong pinaghahandaan. Meron tayong, akala mo sa isang taon, napakuripot naman yan. Hindi niya alam kasi kung ano yung problema mo.
Hindi niya alam kung ano yung mga dami-dami ng bayaran mo. Ay naging kuripot ka. Hindi porke maganda yung trabaho, nasa consulate nagtatrabaho. Okay. Okay. Ay, maganda na yung buhay. Akala mo lang yun. Wallahi, malalaman mo ang isang taong mahirap kapag nakasama siya na siya'y mahirap. Hindi malalaman niya sa itsura ng tao. Okay? Pinatunayan mismo ng banal na Quran yan. Hindi mga kapatid, kasi may mga tao na masyaallah mukhang mayaman, pero sa tutuusin talaga, ayaw lang talaga niya na magmukhang mahirap siya kasi ayaw na humingi, nahiya siyang humingi sa kanyang kapwa. Pero na-discover lamang niya ng kanyang kakilala sa kanya na siya'y mahirap. Okay? Kaya minsan, bilang isang mananampalataya, pwede tayong maging kuripot. Pero wag naman yung labis-labis. Nahahantong na sa word na syuh. Ang syuh, yun yung tinatawag na sakim. At saka yung bang sobrang ramot. Napakaramot. Malinaw? Alam naman na meron siyang kakayahan, alam na meron siyang extra, pero ayaw pa rin bumitaw. Ayaw pa rin magbitaw. Okay? So yun mga kapatid. Kaya yun, uno ka. Sabi nga sa banal ko, hatta, no? Mulot ila unukik, wala tabsuta, kulal baste. At the same time, wag mo rin siyang i-open yung bag over open-handed. Over na pagkaka-kiko, pagkaka-ikom, at saka yung over na pagkaka-extend. Na okay, sige. Okay? Lahat, kunin nyo sa akin. Wow. Okay. Pati yung suot ko, kunin nyo na. Sobrang bigay na. Ano na matitira sa'yo dong? Okay? So, ayun, Islam is very practical religion. Diba? At the same time, magtira ka pa sa sarili mo. Inyong ibinibigay mo lahat, kumbaga. Okay? At sabi ng Allah, may mga kapatid pampalatayang Islam, we are not a prophet. Prophet sa salam na halos walang matira sa kanya sa pagbibigay. He's a prophet. Ibahin mo ang propeta at ibahin yung mga tayo katulad natin na ordinaryong tao. Kasi sila, walang duda sa atin, subhanallah, ay meron tayong balance, kumbaga balanse. Malinaw, wala tabsutha kulal basti. Ibig sabihin, wag mo siyang tinatawag na igasta o naman sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon na hindi naman kinakailangan. Fatakauda maluman mahsura. Dahil darating ang panahon, pag ginawa mo yan, pag ginawa mo yung tinatawag na dalawa na yan, mga kapatid sa panampalatayang Islam, magiging maluman mahsura. Ang ibig sabihin ng maluman, ikaw ay magiging, you will be, sabihin natin, blamed. Okay? Ikaw ay masisisi. Ikaw kasi, bakit mo kasi ginawa yan? Kasi kung hindi mo ginawa yan, hindi talaga mangyayari yan. Mga ganun ba? Masisisi ka, no? And insolvent. Ikaw ay tinatawag na magiging, sabihin natin yung lugi. So, ikaw rin na malulugi pagdating ng panahon. Okay? So, Islamically speaking, nandyan yung adala or tawassub. Ang ibig sabihin ng tawassub ay walang iba kundi yung pagiging moderate. Moderate sa paggasta, moderate sa pagbigay. O sabihin natin, moderate sa tinatawag na pag-ikom. Moderate sa, sabi natin ay, pagiging kuripot. Ano ang problema kuripot minsan naging kuripot tayo, okay? Minsan naman ay naging maluwag tayo. So, balansi mga kapatid, Islam is very practical religion. Balansi. Dinul wasat, kaya tinaguri ang dinul adala, dinul wasat. Ang relihiyon na ito ay relihiyon na nasa gitna, moderate. No, balansi. Hindi sobra at hindi labis-labis. Okay, even the ibada. Maging sa pagsamba natin, may mga certain na may ibada, hindi natin pwedeng magpasobrahan kahit gaano pa kaganda yung intention natin. Sabihin mo, kulang yung 5 sala, gusto ko pang dagdagan. Wow. Okay? Alam mo yung kaplastikan sa buhay, no? Niloko yung sarili. Ano kapatid? Bro, hindi ko kulang talaga sa akin yung sala. Gusto ko pang tudo-tudo na pag-ayo, no? Wow. Masyaallah tama. So, hindi tayo pwede ng extravagant. Kaya nga, bawal sa atin extremism. Bawal sa atin yung extremism, mga kapatid. Okay? Sapagkat ang pagiging ekstremismo, hindi bahagi ng sunnah o guidance ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At the same time, pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sobrang yung sakim sa kayamanan, sakim sa mga bagay-bagay, pagiging marapot, na hindi talaga siya magtatagumpay. Anong sinabi na sa Quran? No? Wa may yukashuha nafsi fa ulaika humul muflihun.
sino man na pinangalagaan niya at inalayo niya ang kanyang sarili sa magiging maramot at magiging sakim sa kayamanan sa mga bagay, lalo pa sa mga material, faulaika humul muflihun. Sila yung mga taong tagumpay. Sila yung mga taong tinagurian na sila ay matagumpay. Kaya nga, iligtas natin ang mga sarili mula sa kasakiman at mula sa matinding karamutan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yung pagiging sakim sa Arabic o syuh na sa sinasabi, mga kapatid, yung meron ka na nga, gusto mo pang hangarin yung iba, yung sa ibang tao. Yun. Okay? Halimbawa, meron ka ng bagay na, meron ka ng ganung posisyon. Tapos gusto mo pa rin kunin yung posisyon niya, tanggalin sa kanyang posisyon. Yan, kabilang na yan, papunta na rin yun. Magkakapatid yung mga yan eh. Yan, sa basketball din, nangyari sa basketball yan. Ayaw magbigay. No? Gusto niya siya lang ang naka 3 points. Kasi siya lang ang MVP. Siya ang magiging MVP. Di ba mga kapatid? Sometimes ka nga, give and take. Di ba? Marunong tayo magbigay at the same time marunong tayong kumuha. You know? So yun yung mga kapatid. Huwag mong akuhin lahat. Di ba? Kahit nga sa trabaho, pag inako mo lahat, masusufocate ka talaga. Di ba? Kasi feeling kasi magaling. Di ba? So yun yung mga kapatid. So iligtas natin ang mga sarili mula sa anumang pagiging sakim at sa pagiging tinatawag na maramot. Kaya nga pagkus isa'y warning sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ittaqu dhulma, pananggalangan ninyo ang inyong mga sarili sa dhulm, sa injustice, sa kawalan ng katarungan, fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Dahil ang pagiging injustice, di makatarungan, ay kadiliman, mula sa mga kadiliman sa araw ng paghuhukom. So dapat mga kapatid, any kind of injustice sa ating sarili, injustice sa ating kapwa, pangkalahatan, injustice particular sa ating pamilya, sa ating mga asawa. Oh, mga asawa? Okay, dami ha. Injustice sa ating trabaho. Injustice. Lalaki na sumisigaw ng justice kayo. Hindi na bahay. Oh. Okay. Injustice sa lahat ng bagay, mga kapatid, no? Subhanallah. Diba? Sinisigaw natin na iwaksi ang injustice, ang kawalan ng katarungan, pero tanong nga, baka naman ibalik yung daliri sa'yo, no? Okay. Sapagkat ito ay kadiliman sa araw ng paghukom, wattaqusyuh. Pag-ingatan ninyo ang inyong mga sarili at protektahan sa syuh. Yun nga, yung syuh, pagiging maramot at pagiging sakim. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Dahil yung pagiging syuh, pagiging sakim at pagiging maramot, yaon yung dahilan kung bakit nangawasak ang mga naunang nasyon. Oh, yung mga angka ng mga Israel, kung bakit sila nangawasak? Dahil sa kasakiman. Diba? Kasakiman sa kayamanan, sa ari-arian, kasakiman sa posisyon, sa estado sa buhay, lahat na lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Kaya nagiging dahilan, nagtutulak sa kanila na kung saan ay magdanak ng dugo sa pagitan nila at sabihin natin, ibig sabihin ay ginawang yung kanilang mga kababaihan. Subhanallah mga kapatid, inabuso nila ang kanilang mga kababaihan at kung ano man katulad nito. So yun naging dahilan. Kaya nga ito'y warning sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At the same time, hindi pwede na magsama sa puso ng isang tao ang iman at saka yung karamutan. Hindi pwede magsama yan. Either identified ka o branded ka as sakim o maramot, o either ikaw ay mananampalataya. Kasi hindi ka pwede maging, ibig sabihin, hindi pwede maging isa ka mananampalataya na mayroon kang katangian ng pagiging maramot at pagiging sakim. Hindi pwede magsama yan sa puso. Parang iman at saka shirk. Hindi pwede magsama sa isang tao na at the same time na dual religion. Meron kang dalawa, dual citizen pwede. Pero dual religion, hindi mo pwede nga gawin niya sa sarili mo. Kasi hindi pwede maghalo ang positive at saka negative sa puso ng isang tao. No? Hindi pwede magsama ang paraiso at impyerno, magkahiwalayan, kapatid. No? Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fin nari ijtima'an yadurru ahaduhuma muslimun qatala kafiran thumma shaddada al-muslim wa qaraba ila akhir hadith. Sabi na, wala yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wa syuh. Hindi pwedeng magsama in the same situation sa puso ng isang alipin ang iman, ang pananampalataya at saka yung pagiging sakim at maramot. Hindi.
Malinaw? Nangangahulugan kapag nasa iyong katangian ng karamutan at kasakiman, ibig sabihin wala sa iyo ang iman. Muslim ka pero wala sa iyong iman. Muslim ka sa pangalan. Muslim ka dahil sa tribo mo, dahil sa ganito. Muslim ka sa pangalan mo si Abdullah, si Abdul Karim, o sino man Poncio Pilato. Muslim ka dahil ang nanay mo, mga magulang mo Muslim. Pero, ang iman wala ka. Magkaiba yung Islam sa tinatawag na iman. Magkaiba yung Muslim sa mu'min. Tandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi lahat ng Muslim ay mu'min, pero lahat ng mu'min ay Muslim. It's between the general and particular. Okay? Kaya naman as a Muslim mga kapatid, iwasan natin na mamuhay sa atin at mamahay sa ating mga sarili, sa ating mga puso, ang ugali na ito. Okay? Ang ugali na ito. Bagkus ay lagi natin pinalahan sa mga sarili natin na lahat ng bagay ay nagmumula sa Allah at ito ay kaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa ganun ay ipamahagi ayon sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Either ito ay tangible or intangible. May kaugnayan sa ating mga nasasalat o hindi nasasalat. Okay, may kaugnayan sa material, may kaugnayan sa sabihin natin, no? Maging sa character natin. Lahat ng mga bagay na ito ay biyaya sa atin ng Allah na dapat sa ganun ay gamitin natin para sa ikalulugod ng Allah na kung saan din naman ang balik nito ay para din sa atin. Hindi na mga kapatid. Then sa pangalawang khutbah mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay nagpaalala ang imam kanina, ang imam na patungkol sa sabihin natin no, parating na buwan ng Ramadan. Na sikapin natin ang pinakamaganli, ang pinakamahusay na preparasyon na ipapakita at ipapamalas ng isang mananampalataya bilang pagsalubong sa buwan ng Ramadan at bilang paghahanda sa buwan ng Ramadan, sa darating na buwan ng Ramadan, ay masigurado niya yung panumbalik niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na papatawarin ang kanyang mga kasalanan. Okay? Minsan nabanggit yung hadith na kung saan ang si Propeta sallam nag-amin. Siya ay pumunta ng mimbar, sa mimbar yung pulpito, nagbibigay ng sermon, tapos sabi siyang amin, amin, amin ng 3 beses. Nagtaka yung mga sahaba, ya Rasulullah, pumunta ka sa mimbar tapos sinabi mong amin, amin, amin. Okay, sino hindi magtataka nun? Kaya dahil dito sabi ng Sallam, dumating sa akin sa Anghel Jibril upang ipaalam sa akin at ipaalam sa inyo yung bagay na ito. Mga kapatid, ano yun? Na sino man ang inabutan ng Ramadan, okay? Pagkatapos ay hindi siya tinatawag na pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pagkakasala, ay tunay na magiging walang saysay sa kanya ang buwan ng Ramadan. Sabi nga ng Sallam, amin, amin, amin. Ibig sabihin, binigyan ng assurance ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ang sabi sa kanya? Anghel Jibril. Sino ba si Anghel Jibril sa atin? Subhanallah. Tagadala ng revelasyon mula sa kalangitan, mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Nangangahulugan dito mga kapatid, upang hindi magiging walang saysay ang ating pag-aayon sa buwan ng Ramadan, ngayon pa lamang, ilang days lang ang natitira. Sikapin natin na humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga pagkakasala. Magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala upang maging dalisay na haharap sa Allah sa pamamagitan ng pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Okay? At yan ay maraming mga pamamaraan paano tayo mapatawad ng Allah. Una-una yung paghingi mismo ng kapatawaran. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma tub alaik. Ya Allah, patawarin mo ang aking pagkakasala. Ya Allah, ako'y nagbabalik loob sa iyo. Okay? And evaluate. It's time for evaluation. Di ba parang ano ba? Parang yearly evaluation yan eh. Sa trabaho namin, darating na yung mga takakuha. Okay, anong tawag dyan? I-evaluate yung mga perang nagastos. Audit. Okay, mga audit. Sabihin, Office of Audit. Mga takakuha. O mga nag-inventory. Di ba? Kung saan-saan napupunta yung mga salapi na yan. Kung ginastos ba sarili mo, hindi. So sa ating mga kapatid, mayroon din tayo niyan sa ating pananampalataya. So evaluate natin sa ano ba yung mga nagawa ko past few years o kasabi natin past few months sa loob ng 1 taon. After ng mga nakaraan, sabi natin, siguro ay ito sa basketball na nung nagkaroon ng competition sa basketball. Medyo nasiko ko na sinadya ko talagang sikuin si brother. Okay. Di ba? Di ba?
Ay, hindi, yung medyo napalyado yung pagdarasal ko, yung aking sala, hindi ako subhanallah. Mga ganun mga bagay ba? Diba? I-evaluate mo ang sarili mga kapatid, kasi para sa iyo yan. Para sa atin yan. Okay? Hindi medyo maganda yung ugali ko noong mga nakaraan, parang ganun sumasablay na. Diba? Medyo hindi na magali yung pananalita ko, parang pananalita na ng mga sa kanto, nagmumura na ako eh. Ganun ba? I-evaluate mo sarili. Mas tagfirullah, ya Allah, patawarin mo ako sa mga bagay na ito. Diba? Dahil ikaw, walang sino man pwede magpatawa sa mga kasama kundi ikaw lamang. I mean, you admit, no, before Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan marunong kang, sinundo yung mga taga-DP World, oh. Sana all may sundo. No, mga kapatid, no? Subhanallah. Kaya naman, inshallah subhanahu wa ta'ala, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Baka isa sa atin ang mapalad na kinabukas sa Ramadan at ngayon pa lang pinatawan ng kanyang kasalanan. Subhanallah, bilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanila, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. No? At the same time, papaalala natin, mga kapatid, no, na kung saan ay, kailan ba ang moon sighting? Ang moon sighting, that would be on Sunday. Pag ito ay nakita, paglubog ng araw, yung gasuklay na buwan, ay walang duda, kinabukasan ng Lunes ay automatic magfa-fasting tayo. And that night ay meron na tayong tarawih. You know? So kailangan, wag kayong pabida. Maghintay kayo sa deklarasyon ng authority. Mga kapatid, wag natin wala tayo sa Pilipinas, ha? Na kanya-kanya ng posisyon. Diba? Na mayroong kanya-kanyang ideology sa Pilipinas. So nandito tayo sa tinatawag na Saudi na merong sabi nating humahawak ng authorized declaration sa bagay na yan. So doon tayo sumunod, mga kapatid, dahil silang higit na nakakaalam kaysa sa atin. You know? At the same time, kung hindi man, yan malino sa sumo liroyati wa afteru liroyati. Mag-ayuno kayo kung kailan nyo nakita ang hilal at kayo ay mag-iftar. Ang ibig sabihin ay itigil yung pag-aayuno kapag nakita nyo din as in tayo tinatawag na hilal for Shawwal. Okay? Fa in gumma alaykum, then fa'udda 30 na Sha'ban ka makasalaat. Kapag hindi man nakita ang suklay na buwan sa darating na linggo dahil sa mga kadahilanan, anuman ang ginawa ng paraan, hindi pa rin makita, then ang gagawin natin, kukumplituhin natin ang 30 days ng Sha'ban. Walang 31 days, ha? Okay, sa Arabic calendar, 29, 30 days lang, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Walang 28 at walang 31. Okay? Sa ano lang yan, Gregorian lang yung mayroong 28 at mayroong 31. Nino? Na kung kaya, kukumplituhin natin ng Sha'ban, then kapag nangyari yon ay sa darating na Martes, automatically ang ating pag-aayuno. Inshallah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin, mga kapatid, we don't know, tulad ng sasabi, babalikan natin sa nasabi ko kanina, walang isa man sa atin nakakasigurado na mamaya lalabas pa dyan, buhay pa siya. Okay? Wala. O kaya bukas ay makagising pa siya. Napakaraming mga accident o napakaraming mga incidents na nangyayari na bukas ang bukas ang Ramadan, ngayon yung tao namatay. Di ba? Subhana. Kaya walang duda, yan ay ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pribilehiyo na yan sa kanyang mga alipin na nais siyang ipagkaloob. You know? So yung mga kapatid, so dyan nagtatapos yung ating, sabi natin, khutbah translation, na sino mang mayroong gustong magtanong na habang buhay pa ang daigdig. Okay? Okay, sino may katanungan at gustong i-clarify yung mga bagay-bagay? Tafaddal. Tafaddal, Walang tanong? Ustad, may mga mayayaman ba na sahaba? Yes. Si Abdurrahman bin Auf, isa sa mga mayamang sahaba yan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Si Propeta. Si Prophet ay wala siyang tinatawag na sabi natin kayamanan na kagaya ng kayamanan ng iba. Mayaman siya pagdating sa pagmamahal sa Allah at mayaman siya pagdating sa iman. Okay, bilang sugo ng Allah. Pero pagdating sa tinatawag na material, bagamat inoffer sa kanya ng Quraysh ang baong kayamanan, pati estado, pati magiging leader. At sabi niya, kung gusto mo mga mag-asawa ng pinakamagandang babae sa lahat ng tribo, ibibigay namin sa iyo, Muhammad, itigil mo lang yung ginagawa mo. Okay? Pero siyempre, hindi niya ipinagpalit ang bagay na yaon, no, para lamang sa dunya. At ipagpapalit niya ang kanyang kabilang buhay at mission, mission niya, no, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Para sa umma na ito. So wala siyang ganun tinatawag na kaya. Bagkus ang iniwan niya, subhanallah, ano ba kung namatay siya, anong iniwan niya sa kanyang pamilya? Yung ano lang, yung sa tawag diyan, yung shield.
Yung shield, yung armor. Ibig sabihin yung pananggalang na ginagamit sa battlefield. Okay? At iba pa mga personal na bagay niya. Pero kayamanan wala. Yes, go ahead. Yeah. Iya ba sa buwan ng Ramadan? Kailangan tasin ng isang beses. Good, napaga ng katanungan mga kapatid sa Panabalat and Sam. Ito napakahalaga yung niya sa simula ng buwan ng Ramadan. Na dalawang major opinion yung mga ulama dito kung paano ba i-process itong niya, yung intention. Unang-una, hindi kinakailangan na i-pronounce niya yung sabihin natin niya na nawaitu asumugadan lillahi la bla bla bla. Wala pong gano'n na ya Allah ako'y mag-ayuno bukas. Yung sasabihin niya talaffudan. Yung i-utter niya, yung i-vocalize sa yung kanyang tinatawag na intention. Unang-una sa lahat, alam ng Allah kahit hindi mo pa sinabi, alam ng Allah kung anong puso mo. Inna Allah alimun bidhati sudur, sabi ng Allah, tunay ng Allah higit na nakakaalam kung ano yung nasa puso ng isang tao. Pinaplano mo pa lang, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alam niya kung ano yung bagay na gagawin mo. At the same time, wala ito sa guidance ng Propeta sallam. Na kapag siya nag-ayuno, binu-vocalize niya, bina-verbalize niya, wala, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Sapat na ikaw ay maglayon para sa pag-ayuno. Sapat na yun. Alam na, sa puso mo na lang yun. Mali mga kapatid. Now, regarding sa tinatawag na intention, so, pagdating sa obligadong pag-ayuno, dalawang pamamaraan ito mga kapatid, yung pagdating sa niya, no? Isa sa mga opinion ng mga scholar, halimbawa, assuming na ngayon nakita ang hilal. Assuming okay? Tapos, siyempre, automatic, bukas ay mag-ayun na tayo. During the night, hanggat hindi pa dumating yung Fajr, isa puso na natin na mag-ayuno tayo una, ang ating layunin na mag-aayuno tayo entirely sa buwan ng Ramadan at sapat na yun. Sapat na yun mga kapatid. Okay? Na inshallah na ako'y mag-aayuno, sasabi mo sa ilagay mo lang sa isip mo. Diba? Mag-aayuno ka na para sa entirely buwan ng Ramadan. Yan ang generally speaking, yung mga ganun ba, general intention. Pangalawa, ito yung much better ika nga mga kapatid, na every single night, ilalagay mo sa isip mo, sa puso mo na mag-ayuno ka para bukas. Gagawin mo yun before ng tinatawag na sabihin nating Fajr. Kasi once na kapag wala sa intention na mag-ayuno ka, bukas, kasi alimbawa, may mga instance kasi na, alimbawa, magta-travel ako bukas. As a traveler, mayroon tayong pribilehiyo na mag-ayuno o hindi mag-ayuno. Sunna po yan. Meron tayong opsyon. Pag traveler ka, pupunta ka ng Madina halimbawa. Okay? So, sa isip mo, hindi ka mag-ayuno. Kasi magta-travel ka bukas. Natulog ka, pagkatapos, dumating yung Fajr, tapos hindi pala natuloy yung pag-travel mo. Right? Ngayon, since hindi ka nakapag-intensyon na mag-ayuno, no? Bago mag-Fajr, hindi yung tapos nag-ayuno ka after ng Fajr kasi hindi natuloy yung travel mo, it is not acceptable. Man lam yubayyit milaylati siyam fala sawma la. Sabi sa sallam. Sino man ang hindi nagtanim sa kanyang puso ng layunin na siya'y mag-ayuno para sa obligadong pag-ayuno fala sawma la, walang pag-ayuno sa kanya. Okay? Pero fasting pa rin. Ha? Indeed, mag-fasting pa rin siya pero hindi na siya tanggap. Mag-fasting siya bilang paggalang sa tinatawag na sabay sa mga, kasi bilang paggalang sa mismong araw ng pag-aayuno. Kaya kinakailangan mga kapatid, no? Of course. Kaya naman, para sigurado ka, either matutuloy ang travel mo, hindi matutuloy, maglayong ka na mag-ayuno ka bukas. Kasi just in case na hindi matuloy, at least safe ka, tanggap yung pag-ayuno kung sakali nag-ayuno ka. Or at the same time, para maging sure pa din, sa umpisa pa lamang ng buwan ng Ramadan, tapos bukas mag-ayuno ka, bago mag-Fajr, mag-intensyon ka na lang, inshallah, buong Ramadan ay mag-ayuno ako. Di at the same time, so, susugon mo ng mga every single night na mag-ayuno ka. Parang bullseye.
Para walang duda mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Now, regarding sa sunnah na pag-aayuno, iba ang rules ng sunnah na pag-aayuno. Kahit hindi ka nakapag-intensyon na mag-ayuno ka ng sunnah kinabukasan, pwede kang mag-ayuno. At yan ay patunayan sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, nung nagising ang Propeta Muhammad sallam, after ng Fajr, wala siyang balak na mag-ayuno, ha? Tapos after ng Fajr, nagsala siya ng Fajr, hal min indakum shay? Sabi niya kay Aisha radhiyallahu anha, meron ba kayo dyan na makakain? Kasi medyo nagutom ako. Sabi niya, wala ya Rasulullah. Biro mo, kapatid, dumating sa punto ng pagkakataon na walang makain ng Propeta sallam. Subhanallah. Sabi niya, wala talaga. Idan na, saim. Sabi niya, kung gano'n, mag-ayuno lang ako. So yan ay may kinalaman sa sunnah na pag-ayuno. Okay, ibig sabihin, hindi kondisyon sa sunnah na pag-ayuno na itanim mo ang niya mo sa gabi. Okay? So, ang sunnah na pag-ayuno, kahit wala kang layunin mag-ayuno kinabukasan, pero pagagising mo ng tinatawag na sabi natin ng Fajr, uy, Lunes pala ngayon, Thursday ngayon, samantalain ko na yung pagkakataon. Diba? Ang mahalaga, nakakain ako ng gabi, medyo busog pa ako. Diba? So, mag-ayuno ka, kahit sabi natin, actual, on the spot, ay nag-intensyon ka, that is acceptable. Kasi there's a proof for that. Ano mga kapatid? So, yun na may kinalaman sa intensyon ng pag-ayuno. Napakahalagang observation po yan. Okay, malinaw? Next question. Wala nang ibang katanungan? Yes, go ahead. Wala kang makain. Diretso mo ng okay lang yun. Wala kang makain? Kawawa ka naman. Ibigyan ka ng pagkain. Huh? Maraming mayaman yung Islamic Center. Ano pa Okay, pero nag-intention ka na mag-ayuno ka. Ayuno ka nung gabi. Nagkaroon ka ng intention, nagniya ka. Ano sunnah? Kahit saan, Anong kahit saan? Hindi pwede yung kahit saan. Tukuyin mo kung anong klaseng pag-aayuno ang pag-aayunuhan mo. Nasa ibang lugar, wala kang nakain. Okay, let's say sabihin natin yun nga kasi magkaiba talaga ang sa rules ng fard at sa sunnah na pag-aayuno. Hindi mo pwedeng gawin yan kung nung gabi pa lang wala kang intensyon mag-ayuno ng obligadong pag-ayuno. I mean, hindi talaga pwede kasi condition yun niya. Okay, during the night. Malinaw? Pagdating sa tinatawag na halimbawa sunnah, so long na during the Fajr, hanggang sa nagkaroon ka ng intention na mag-ayuno ng sunnah, hindi ka nakakain, hindi ka nakainom, walang problema. Halimbawa, Fajr, gumising ka nagsala ka. Tapos, natulog ka. Right? Tapos, gumising ka ng alas 10. Tapos, ay, wala palang pagkain. Wala kang makit, binuksan mo ay, wala palang sirado mo ulit. Pumunta ka, may pagkain ba kayo dyan? Wala din. Wala ka rin pera, pambili. Di ba? So, alas 10 na yun, ha? So, doon pa lamang, nag-aayuno ka ng intention, which is ng voluntary, pwede yun. Kasi hindi ka nakakain. Hindi ka nakasabi at hindi ka nakagawa ng mga invalidators ng tinatawag na fasting. Pwede yun mga kapatid. Kahit pa sabi natin alas 2. Ang mahalaga, hindi ka nakakain, hindi ka nakainom, buhat nung dumating yung Fajr. May tanong ba? May kami. Bahala mo na kasi. Sige po. Punta tayo ng may sa airport. Ano po? Ay, pupunta tayo sa airport. Sige. Walang problema. Jazakumullahu khair. Okay, syukran. Saglit kasi yung pagdalo. Okay? Ano kung sasadyain na hindi na mag-sahur? Didiretso na. Okay, sabi ni Propeta Muhammad sallam, tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Magsahur kayo dahil mayroong baraka sa pagsahur. Ibig sabihin, walang baraka yung ginawa mo kasi hindi ka nagsahur. Intentionally mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin din na hindi tanggap ang kanyang pag-aayon kasi ang suhur ay hindi naman kondisyon yon. It's a sunnah. Okay, sunnah. Ibig sabihin ay tinatawag na reviving the sunnah. Pag nagawa mo yun, another points yun. Dahil ito ay pagsabuhay ng sunnah ng Prophet sallam. At the same time, hindi ka mahihirapan kasi nakapagsahur ka. Ang mga kapatid natin, iba yung sahur. Alas 2 pa lang nagsahur na. Kasi matulog sila ang alas 2. Pagdating ng Fajr, di na nakagising. Na-miss pa niya yung Fajr, wala pa siyang suhur. Diba? So walang baraka talaga. Diba?
Subhanallah. Yes, go ahead. Oras ba yung sahur? May Duration. Ang pinakasunna, nakasasalam is 50 aya. Ang Prophet sallam nagsusuhur siya, kumakain siya ng tinatawag na sahur, ang pagitan ng kanyang pagkain at saka ng fajr, 50 aya. Hindi sinabi doon, hindi naka-indicate doon sa hadith ko anong klaseng aya, maigsi ba o mahaba. So may mga pagkakataon siguro na tinutukoy na aya ay maigsi, tinatakoy ay ang aya na is mahaba. Ang mahalaga 50 aya, ibig sabihin considering na mas malapit doon sa pagdating ng fajr. Hindi yung 3 oras bago ang fajr saka magsahur. Okay? Usually mga 30 minutes before ng tinatawag na fajr. Yung mga kapatid. Pero kailangan mong gumising kasi magluluto ka, magpe-prepare ka. We're talking about the eating, ika nga. Okay? Wala nang problema kumakain ng sabihin natin, even sa single days, as long as nandun yung intention ng sahur. Halimbawa, kumain ka ng tudo-tudo, alauna pa lang kasi natakot ka maubusan. No? So, nagka-prepare ka na. Pero pagdating ng mismong sahur, ay mga dates na lang, kunyari, something lang, wala naman problema as long as meron ka lang yung sahur. Pero mga kapatid, mas advantage talaga na doon kayong, kasi biro mo, napakahaba ng oras ang paggaan nang hindi ka nang magugutom ka. Tapos kumain ka pa lang ng alauna, alas 2. Ay, mashallah, hindi naman bakal yung tiyan mo, no? Nakugutom na yung duration ng pagkagutom, mas advantage talaga na kumain ka talaga yung saktong pagkain during na talagang suhur. You know? So yun. At the same time, yung pinalahan natin pa during the iftar mga kapatid natin, busog-busog na sa iftar. Grabe. No, halos magkadual-dual na sa pagkabusog sa iftar. Tapos pagdating ng maghrib, wala na, mahirapan na siya magruko at magsujud. Kaya sobrang busaw ng kapatid natin, no? Okay. Na pwede ka naman take a lightly ng iftar, tapos magsala ka ng maghrib din, saka ka bumuelta. Oh. Tapos ubusin mo yung ref, gusto mo. Okay? At of course, mga kapatid, no, sa darating na iftar, wag naman kayo makalimot. Pwede naman akong imbitahan eh. Pwede na ka naman mag-invite. Next question please. Kasi habang hinahanda pa yung pagkain. Walang tanong mga kapatid natin? Wala nang tanong ha? Wala pa naman pagkain, di ba? Habang nandito pa tayo. Ang mga first timer, mga bagong silang. Tanong ako sa pangkalahatan, Ustad, kasi may iba kasi na nagpa-fasting, sinasabay yung pag-diet. So, Okay, ang magandang tanong yan. Okay, mga kapatid natin na nagfa-fasting, sinasabay yung pagda-diet. Unang-una mga kapatid, innamal a'malu binniyat, sabi ng Rasulullah, lahat ng kanyang gawain ay nakabatay sa kanyang layunin. Walang problema na kaakibat ng pag-fasting mo dahil ito ay obligasyon mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at the same time ito ay diet. Wala namang problema doon. Huwag lang manguna sa puso mo, magpa-fasting ako kasi magda-diet ako. Yes, ito na yung buwan ng diet. Alam mo, tuwang-tuwa siya dahil bakit? Kasi Ramadan na, kasi alam niya na pagbuhatin ng buwan ng Ramadan ay diet daw. Okay. Buwan ng diet, buwan ng tipid. Diba? Hindi na mga kapatid. Kaya as a Muslim, kinakailangan be sure na secured yung kanyang layunin na ito'y gagawin niya for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Purely na gagawin niya. Kasi kapag yun ang layunin niya, the other things it follows. Kasi either we like it or not, talaga makakatipid talaga siya at makakadayet talaga siya. Ay, wag ka! Ang mga kapatid natin, akala nila diet, pagdating ng gabi, wala. Alam mo, sa totoo lang, subhanallah, iba ang busog na dala ng Ramadan. Di ba? Kahit buong araw kang magugutom, kunting kain mo lang sa iftar, mabubusog ka. Subhanallah. Nakakamangha yung dala ng Ramadan, mga kapatid. Kaya ang Ramadan is cleansing mismo. At dapat na mismo yan ng mga nasa larangan ng medisina. Diba? Nakalagay sa hadith sa salam, diba? Tas osumo fasahhu. Mag-ayuno kayo upang mapabuti ang inyong kalusugan. Diba? So ang dalang benepisyo ng sabihin natin ng Ramadan hindi lamang spiritual. Bagkus ito ay physical, social, no, lahat ng merong al. Okay? Social, physical,
mental, spiritual. Sa huli. Okay. So wala na mga kapatid. May mga ibang bang katanungan? So wag kayong mag-intention na, magpa-fasting kayo dahil gusto niyo mag-diet. You know? Next question. Gawod, mo kami tanong ka. Ikaw talaga ni Sir ha? Ano ba yung kasunod? Ha? Sumagot na kalimutin na Gawod. Oh. Kanta naman ako. Nasaan siya? Kasi mag-order ako ng gatsa sa kanya. Ano? Wala na, prepare namin pagkain? Okay mga kapatid, so maraming salamat po. Inshallah, kita-kits po sa kita-kits pala, no? Wag natin kalimutan bukas for ating lecture sa Istiqbal Ramadan. Inshallah bi'idnillah. Then ihanda niyo po yung mga katanungan niyo. Inshallah kung meron kayong katanungan para bukas, inshallah bi'idnillah. At the same time, may kita-kits po tayo sa darating na Friday, which is Ramadan na po yan, which is panibagong schedule, panibagong pagsabak sa mga kaalaman, inshallah bi'idnillah. So Allahu a'lam bishawab. Pero kami hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.